ang special coverage ng Telebisyon ng Bayan, ang Kalayaan 2015. Kathy, mahalagang malaman din natin yung mga detalye kung bakit nga ba i-celebrate ang ating Independence Day sa may Santa Barbara, Iloilo. Sa puntong ito, mga kaibigan, kasama po natin sa ating studio, historiador at Profesor Jonathan Balsamo. Magandang umaga sa iyo, Professor. Magandang umaga sa inyo at sa ating mga kababayan. Magandang umaga at makasaysayang araw sa lahat. Nitong mga nakaraang taon ay dinala nga ng Pangulong Aquino ang sentro ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa iba't ibang mga lalawigan ng ating bansa. Prof, yung sa Kawit, Cavite, no, at sa Baraswain. Pero yung last year sa Naga, kauna-unahan ito. At ngayon ngang taon ito, kauna-unahan naman sa Visayas region. Tama po ba ako, Prof? Oo. Ngayon nga ay sa Iloilo, di ba? So, ano ang sa tingin nyo yung, of course, sinabi na ng Pangulo na mahalagang kilalanin ang kontribusyon ng iba't ibang rehiyon sa ating kalayaan. Pakipaliwanag po sa atin kung ba't kailangan maalis sa isipan ng Pilipino yung Manila-centric na pag-iisip. Tama, no? Napakahalaga niyan at pinaaalala sa atin yan na ang na nagluwal sa bansang Pilipinas ay hindi made in Manila lang, no? Ito ay pambansa, no? Hilagang Luzon, Ilocos, no? Central Luzon, hanggang Bicol, no? Visayas hanggang Mindanao, no? Ay nariyan yung presensya ng katipunan, no? Na nagsimula ng himagsikan na nagluwal sa bansang Pilipinas. So, nagiging batayan yan ng ating pagiging isang bansa, no? At yun ngayon yung hamon sa atin, no? Dapat maipaalala sa atin o makita natin, no, yung hamon ng pagiging bansa, no? At doon magmumula, no, yung katatagan ng ating bansa sa ngayon. Okay, Professor, balikan istorya dito sa may Santa Barbara, Iloilo, no, na sinabi kanina na mayroong 3,000 lamang yung mga mandirigmang Pinoy, yung mga revolusyonaryo. Ano po ba yung mga pangyayari nung panahon na yon? Okay. Maintindihan kasi natin na ang konsepto ng bansa nung panahon na yun ay wala pa, hindi pa ganun kalaganap, no? Kaya ang kwento rito, para maging simple, ang nagsimula ang himagsikan, di ba, Maynila, kasi ang sentro ng Imperyong Kastila ay nasa Intramuros. Kaya yung himagsikan ni Bonifacio, ang gusto nila nung lusubin, Intramuros. Dahil pag nakuha nilang Intramuros, ibig sabihin na pabagsak na nila ang mga ang mga Ilonggo at that time, ang Ilocos, no, yan ay nakinabang sa ang magandang ekonomiya yan eh. Kasi nabuksan tayo sa international trade, nag-export tayo ng sugar. So yung medyo maginhawa yung buhay ng mga may kaya kaya magaganda lumang bahay diyan eh, no, sa Iloilo. Ano sila, ang parang loyalty nung iba diyan ay sa mga Kastila. Oo, siguro nagulat yung mga Kastila, no? Kasi kaya nga tinugurian ditong Queen City of the South, dati hindi Cebu, no? Malakas ang stronghold nila. Pero paano nangyari na doon isa sa mga points kung saan sumiklab ang revolusyon? Ay, doon nga lumabas ngayon yung mga bayani, no, na pa rin nila na kailangan tayong humiwalay na sa Espanya. Kaya yun yung kwento ni ni Martin Delgado, no, yung namuno, no, na bagaman siya in-appoint na kumaga pinuno ng mga sinasabing voluntaryo. Yung mga voluntaryong ito, sila yung magiging kakampi ng mga Kastila. Sila yung pagtatapat sa mga Tagalog. Pero bumaliktad si Delgado at yun nga, no, binuo niya, pinalakas niya yung pwersa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. At eventually, sila yung magdedeklara ng yung tinatawag na Cry of Santa Barbara, no, ng kalayaan ng mga Filipino sa mga Kastila sa Iloilo. Sa ating mga ilustradong itinuturing, no, na bumaliktad kung gayong maganda ang kanilang pamumuhay, magandang ekonomiya, nakapag-aaral sila, and relatively mas may karapatan sila kaysa sa mga ordinaryong Pilipino. Well, ang hugot naman nila rito ay yung realidad ng lipunan din eh. Bagaman parang kahit sabi mo may kaginhawaan, gaano ba karami? Sino ba nakikinabang? 'Di ba? Hindi pa naman talaga ganoon kalaganap yung kaginhawaan na yan. Sabihin ko, marami pa rin, nakikita pa rin natin yung problema ng lipunan na marami pa rin mahihirap. Hindi porket sila ay okay, ibig sabihin okay na lahat. No? So, ang pinagugutan pa rin nila yan ay yung ng lipunan, no? At nakita nila na hindi walang kaginhawaan kung wala tayong kalayaan. Pag-usapan natin, Prof, itong personalidad ni Martin Delgado. Siya po ay isang batang guro
nung kanyang kapanahunan, paano niya po nakumbinse o paano naniwala sa kanya at sumunod yung mga revolusyonaryo? Hindi, mga yung pamilya kasi nila ay respetado sa lipunan, no? Tawag dito, kumaga yung mga iginagalang na, no? At the same time, ano sila tawag dito, yung mga lugar ng prinsipalya na kinikilala, at the same time, sila yung may no? At may pagkapolitiko syempre, no? May pagkapolitiko, pero ang dapat na makita natin doon ay yung pagiging nangahas sila Alam nila na pag kinalaban yung mga Kastila, pwedeng balikan sila at ang pamilya nila. Pero talagang nangahas na sila na mampamunuan itong mga Pilipino laban sa mga Kastila. Doon lumalabas yung, you have to make the decision self-preservation ba ito? O para to sa, tingin mo, itataya mo na lahat para sa bayan? Professor, isa sa mga naging pangunahing lugar din na pinuntahan, inikot pa nga ng Pangulo kanina, ay yung Santa Barbara Church. Malaki rin ang papel nito sa revolusyon. Pakikwento sa amin. Ito nga, sa mga na parang, dahil syempre yung struktura, usually mga simbahan, yan yung nagiging parang mga headquarters. Yan yung pinaka nagiging himpilan, no? So naging makasaysayan yun sapagkat yung strukturang yun ang naging lunan, no, ng mga pagpupulong ng mga revolusyonaryo para ipagdeklara ang kalayaan. Eventually from Santa Barbara didiretso sila ng Iloilo. So tsaka ginamit din itong military hospital, di ba? At eventually. Okay, winagayway po ang bandila ng Pilipinas dito nga sa may Santa Barbara. Pero sa mga revolusyonaryo nung panahon po bang yun, kasi syempre may mga checkpoints diyan yung mga Espanyol. So nagkaroon po ba ng balakid? Ano po bang istorya noon? Ayun nga, no, ayun kwento nga, magandang kwento nga 'yun kung papaano isang babae, 'di ba? Itinago niya yung bandila ng Pilipinas, no, sa saya niya at para malampasan nila kasi may malampasan nila yung mga checkpoint, no, ay nagpanggap silang mag-asawa na nag-aaway, no, yung may ganung dramatikong kwento. Pero yung ang kagandahan kasi noon ay papaano nila iningatan yung naiintindihan nila yung role ng bandila ng watawat bilang simbolo. Kailangan natin tong dramang to para irali. Okay, kasi you have to use emotion Itong mga simbolong to, sila yung nagpapagana ng emosyon. Pag parang sa Kristyanismo, pag tinaas ang krus o ang simbolo, di ba, lahat tayo nakaka-connect. At yun yung role ng bandila. Ito yung simbolo na kung saan lahat tayo ay makaka-identify. Lahat ng Pilipino, lalo na nung panahon ng himagsikan, parang yan yung mga unang simbolo, unang pangitain ng pagsasarili natin, no, ng realisasyon ng kalayaan gusto nilang makamit. So yung drama sa likod ng pagtatago ng simbolong yun, ng which is yung watawat, ay napakaganda. Fast today, no, halos kasabay ng paggunita natin ng ating Araw ng Kalayaan, June 12, yung before that naman, May 28 to June 12 din, yung Flag Days. Bakit yun ang period na napili ng ating pamahalaan para i-celebrate yung araw ng ating flag, yung mga araw kung saan dapat natin i-display at iwagayway ang ating bandila? Well, yung May 28, no, pumasok yan noong makilalanin na natin muna yung June 12 na Independence Day. Kasi sa kasaysayan natin, no, lumaya tayo na wala na tayo ng political na control ng mga dayuhang bansa, no, July 4, 1946. So hanggang 1950s, no, July 4 ang sineselebrate. Hanggang sa yung mga historiador natin at that time, bago kalalaya lang natin sinubukan nilang tingnan ang kasaysayan sa Pilipinong pananaw. Kasi sa mahabang panahon, tinitingnan natin yung kasaysayan natin sa pananaw ng mga dayuhan. Sabi natin, dapat nating i-check, tingnan yung kasaysayan natin sa pananaw natin. At that time, buhay pa sila Aguinaldo. So yung mga unang historiador, naabutan nila itong mga bayaning to. Baka mabig nila yung June 12. So pinush ng mga historiador noon, ng Philippine Historical Association, na inilabi nila na ang kilalaan Independence Day ng Pilipinas ay June 12. So nung nakilala yung June 12, lumabas, kailan ba unang winagayway ang watawat? Lumalabas. So hindi pala June 12? Oo, hindi June 12. June 12 yung parang public presentation, no, informal, may formalities, no. Pero ang unang pagwawagayway ng bandila ay, di ba, alam naman nating made in Hong Kong yung ating watawat, no. Dinadala to na Aguinaldo pagbalik. Pagbalik na Aguinaldo from Hong Kong, kailangan niyang
i-revive, i-renew yung spirit ng mga Pilipino muling umpisahan yung labanan nila. Di ba, nahinto laban sa mga Kastila. So, nung May 28 sa Alapan, Imus, Cavite. At nanalo sila sa labanang ito, no? So tuwan-tuwa ang marami. So pagdating sa Cavite City, no, inuwi-nagayway, unilabas na Aguinaldo ang Watawat, yung galing ng Hong Kong, at winagayway ito. So doon siya unang sinasabi, according to kay Aguinaldo rin, sa account niya ng revolution. So hindi doon sa balkonahe, Hindi. kagaya nung ating natutunan Hindi sa ating mga hindi sa textbook, mansion. no? At wala pang balkonahe at that walang time, balkonahe, no? no? Window lang yun ng bahay ni Aguinaldo. Okay, Interesting. So, kinikilala yung May 28 bilang yung unang pagwawagayway hanggang doon sa formal public presentation ng Watawat. No? So, days natin. Okay, kasi usually no, sa mga textbooks sa elementary at high school, yan ang ating nababasa. Pero ang pag-usapan po natin, Professor, itong kahalagahan ng pagwagayway ng bandila ng Pilipinas. Ito nga, winagayway sa labas ng Luzon, dito sa may Santa Barbara, Iloilo. Naka-impluwensya po ba ito sa iba pang lalawigan sa ating bansa ng pagdeklara ng kalayaan mula sa pananakop ng Espanya? Hindi. Ang inaano mo kasi dito nga, yung spirit, yung emotion So, eventually, kakalat yan sa iba pang panig, no? Well, of course, iba yung sa kwento, halimbawa yung katabi, Negros Island, kasi nagkaroon ng mga parang mga kanya-kanyang mga maliliit. Pero basically, same spirit, revolutionary spirit din yun, no? Na pagnanasang lumaya para magkaroon ng maginhawang buhay para sa lahat. To make it simple, napaka-komplikado napakayaman kasi nung kasaysayan na yun. Pero to make it simple, alam nyo, ano ba yung issue nila Rizal, nila Aguinaldo, ng mga bayani natin at that time? Simple. No? Maginhawang buhay para sa lahat. No? At para mangyari yun, kailangan mo na nilang lumaya. Kasi hanggat lumalaya, alipin sila. Hanggat alipin ka, di ba, deprive ka ng karapatan mo, di ba, sinasabi bakit tamad ang mga Pilipino noon? Kasi wala namang yung sistema. Kahit magsipag ka, wala pa rin, ganun pa rin. No? Walang equal opportunity for the At ngayon, yun yung challenge sa atin na tinutugunan ng pamahalaan. Professor Jonathan, how important is it for us now, no, to celebrate still our Independence Day? 117 taon na ang nakararaan. May impact pa rin ba sa atin? Kung may impact, no, yun yung tanong. Pero ang sagot dyan, dapat meron. No? Kasi yung impact, yung mag-move sa atin ng positive change. No? Every day, every month, every year, araw-araw, no? Hanggang makamit natin yung inaadhika natin para sa. Pero dapat, pwede natin tingnan kasi itong Independence Day bilang parang birthday. Diba? Taon-taon, pinagdiriwang natin yung birthday natin, ng mahal natin sa buhay. Ganon din yung sa ating bansa. Kung pipili tayo ng isang araw sa isang taon, kung saan ipagdiriwang natin yung birthday ng ating bansa, ito yun. So, ano ba kapag kaya yun yung pinaka-dahilan kung bakit holiday, kung bakit pista opisyal, dahil ito ay isang araw ng pagdiriwang, no? At paggunita. Ang challenge kasi dito kasi sa atin, kailangan sa bawat individual, nakikita mong bahagi ka ng isang bayan. Parang isang individual, bahagi ka ng isang pamilya. No? Kung paano mo tinitingnan yung pamilya mo, lakihan mo yun, yan yung bansa. No? So yun yung challenge. Kasi pag nawalan ka ng pake, nawalan ka ng connect sa lipunan mo, doon nasisira ang isang pamilya, ang isang bansa. So, ang lakas ng isang bansa ay kung gaano ka-close, kung gaano ka-intact yung mga mamamayan nito. Professor, let's talk about this in the context of what our country is experiencing right now. Itong nangyayari sa pinag-aagawang mga teritoryo ng Pilipinas, how should we Filipinos view this in the context yung spirit ng ating pagmamahal sa bayan at ng kalayaan? Yun yung mga opportunity na hindi dapat natin ma-miss sa mga ganitong pagkakataon. Ito yung araw na nirarally natin yung tao na palakasin yung sense of nation natin. Kasi yun, dun humuhugot yung ng lakas Kasi yung tatag at lakas ng isang bansa, parang sa isang tao, kailangan may pinaguhugutan yan. At ang pinaguhugutan yan ay ang kasaysayan. At ang kasaysayan is powerful, no? Pero kailangan nasa consciousness siya ng tao niya, ng mamamayan. Kasi kapag ang isang tao na alam niya ang history niya, alam niya kung sino siya, alakasan niya, alam niya ang kahinaan niya, makapangyarihan yan. Magagawa niya yung may angas. Hindi ka basta-basta mabubuli. Parang sa bata. Di ba, pag confident ang bata,
alam niya ang karapatan niya, hindi siya basta-basta mabubuli ni numan. Ganun din sa isang bansa. So, kailangan nating mapatatag, mapalakas yung Filipino spirit, no, kung sino tayo. At ang pinaghuhugutan niyan ay ang ating kasaysayan. Ito, yung kwento ng mga bayani natin, no, yung nangahasilan, they made the decision to talagang put their lives at stake. Hindi lang buhay nila, pati pamilya nila, ang laki ng kanilang sacrifice. Napag-uusapan po natin ito, yung kahalagahan ng pagkakaisa para magbalik tanaw sa ating araw ng kalayaan. Kanina po, doon sa may Santa Barbara, Iloilo, nagkaroon ng interfaith prayer kung saan may mga representative mula sa mga kapatid nating Muslim, born again Christian, at maging sa Katoliko. Ano po yung kahalagahan nito sa pagkakaisa? Napakagandang tanong. Yun sana yung pag binabasa natin yung mga ganitong, kumbaga wala tawag ko dito no? Meron tong statement, meron tong sinasabi na pwede tayong magkasama-sama, we can coexist, no? We can live together kahit may iba-iba tayo ng paniniwala. Kasi we have to go beyond our difference. Kailangan makita natin yung commonalities natin. Kailangan makita natin na iisang bansa tayo. Ang tagumpay ng bansang ito, tagumpay din natin. At ang kahinaan o ang kapintasan ng bansang ito, kapintasan din natin. Sabi nga sa mga klase, ikaw man ang pinakamayaman sa buong mundo. Pero kung ang bayan mo ay bayan ng alipin ka rin. No? Yes. Yung pagkakaiba-iba ng relihiyon, pagkakaiba-iba ng paniniwala. Medyo ngayon, nagkakaroon ng iba't ibang pananaw patungkol dun sa itatatag na Bangsamoro Autonomous Region. How should we handle this as one nation? Kasi individual, no? Well, bilang isang bansa, ang direksyon natin is makakabuti ba to sa atin? No, yun yung isang sagot doon. Pero lahat, kasi ako personally as a teacher, no, tinitingnan ko yung BBL. Napakahirap kasi tinitingnan ko both sides, mga parehong kasi para sa akin parang dapat eksperto yung pakinggan ko Pero pareho silang mga eksperto sa kabilang panig. At alam ko pareho naman yung layunin nila, yung isulong yung peace yung kapayapaan sa Mindanao. Siguro bagaman pareho ng layunin, yung paano to mangyayari, doon nagkakaiba-iba. Sa sitwasyon ngayon, tingin ko, personal ito, no, pag-aralan nating mabuti. Kasi, yun nga, given the fact na yung nagsasabi ng yes, sila saludo ko sa kanila, no, integrity, expertise, nandoon. Yung kabilang panig, parang ganun din. So balansehin. Kailangan talagang aralin. Yun nga yung hamon ko sa mga Pilipino, no? Nabasa nyo na ba yung batas? Oo, basahin muna. Basahin muna. Kaya ang problema kasi sa Pilipinas. Puro komento Tsaka ang problema sa Pilipinas, hindi ko alam kung paano. Ang problema sa Pilipinas ito, no? Yung mga batas natin nasa Ingles, nasa wika ng dayuhan, hindi siya Ito, tingnan natin yung mga malalakas na bansa. Pag-aralan natin malalakas na bansa, Hapon o Russia, Germany, yung kanilang mga batas, kanilang mahalagang kaalaman, nasa wikang naiintindihan ng karaniwang tao. So walang gap. Sa tingin ko yun. Kaya hindi naiintindihan ng BBL kasi hindi nababasa. Kaya malabo. Ang hirap magawa ng desisyon pag hindi naiintindihan Itong pinaglabanan shrine, no? Isa rin to sa mga karaniwang pinagdarausan ng mga selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Ano ba yung naganap dito, Professor? Well, bahagi nga noong mismong himagsikan noong Agosto 1896, di ba? Bago yung atake sa Intramuros ni Bonifacio, nagkaroon dito sila ng labanan. Mahalaga ito kasi nandito yung pulburin yung pulbura, no? Nilusob nila, no? Nilusob nila ito, no? Kaya nga lang medyo parang outnumbered yung grupo nila Bonifacio kasi alam na ng mga Kastila yung plano nila Bonifacio. So nangyari, yung mga forces nila sa mga probinsya, ni-recall, ipinangkatapat kala Bonifacio. So pagdating nila Bonifacio, di ba, mas marami yung kalaban. So, kaya natalo sa isang bahagi. 2,500 na katipuneros lang yata yung nandun. No, pero yun nga, no, bahagi ito ng magandang strategiya noon ni Bonifacio. Pero yung panibagong feature dyan sa pinaglabanan shrine kasi merong bagong museo na itinatag ang NHCP bilang paggunita rin sa 100 Bonifacio at 150. Yes, At yun yung
yun yung kailangan sa tingin ko, huwag palampasin ng publiko, no, ng mga guro ng kasaysayan. Itong mga museo na to ng National Historical Commission, ginagastusan po ito ng national government na libre sa mga bata. At napakaganda po ng laman. Sabihin ko, hindi ito yung traditional na museo na tingin ka lang. Ito interactive na. Kailangan natin itong ma-maximize eh. Kasi yung mga laman museo na ito ay kwento ng kasaysayan natin na mahalagang malaman ng bawat Filipino. Moderno na Audrey, yung karamihan, yung Aguinaldo Shrine, yung Mabini Shrine, itong Museo ng Katipunan. Yes. Moderno na sila, may mga computers, interactive, merong mga video na pwede mong panoorin. At ito po, isipin natin na ang museo ay pinupuntahan natin hindi dahil sa classroom required sa school. Ibig sabihin ko, bilang magulang, tayo mismo, parang kung gusto natin ng family bonding, no, outing, bumusita sa ang National Museum kapag Sunday, libre. No, at bukas publiko. So, parang wala tayong dahilan para manatiling mangmang sa kasaysayan natin. At yun nga, family bonding na siya, no? Dalhin nyo dito yung inyong mga pamilya. Bukas ito sa publiko. Tsaka e-learning, ibig sabihin, mayroon silang kwarto doon kung saan maaaring gumamit ng computer at makikita nga yung kasaysayan na may presentation na maiintindihan, especially dinadala dito yung mga grade 5 at grade 7 students. Pati yung mga guro, pwede nilang gamitin yun bilang resource no, sa kanilang pagtuturo ng history. How important is it for the youth now na mapag-aralan itong ating nakaraan, Professor? Well, mahalaga kasi ang kinabukasan natin ay nasa kabataan natin ngayon. Dapat nag-i-invest na tayo sa kabataan ngayon dahil sila yung magiging future leaders, no, adult ng ating bansa. At alam nyo, interestingly, pag binabalik natin itong himagsikan, ang hindi napapansin ng iba, kasi nakafocus tayo sa mga bayani, no, maraming sasabihin nyo, 2,000, 3,000, no, mga walang pangalan sa kasaysayan, pero marami diyang kabataan. 15, as young as 15 years old. Even our first president, di ba? Yes. Napakabata niya. 20. Rizal finished his novels, 27 years old. Ang bata. No? Hindi lang yung intellectual, pero mismo lumaban sa battlefield. Walang talagang military training to, ha? Si Pilar. Isa yon, no? Pero yung marami ay talagang dala noong damdamin, no, na nakita nilang may kailangang gawin eh. At kanina nga nabanggit ko, Professor Jonathan, yung mga issue na kinakaharap natin sa ngayon, yung mga pinagagawang teritoryo, ang pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region, at marami pa, no, ang laban sa korupsyon at sa kahirapan. Gaano kahalaga na i-connect, no, na walang disconnect yung lessons ng history sa ating kinakaharap ngayon as a nation? Oo, mahal dahil nabibigyan tayo ng perspektiba, ng gabay, no, ng kasaysayan. Halimbawa, nakikita natin na sa kasaysayan natin na nag-take advantage ang mga ibang bansa sa atin, no? So ngayon dapat huwag tayo pumayag, no? Binaglaban ng mga bayani natin yung kalayaan natin. Pagpatuloy natin yung pagpapatatag sa bansang yun na tinatag nila, no? Ibig sabihin ko, kailangan nating maging bahagi ng kamalayan ng bawat Pilipino, yung kasaysayan. Pero hindi tayo dapat matali sa nakaraan. Dapat makita may At yan, no? Patuloy ang problema kasi sa mga bansa naman, kanya-kanyang interest lang yan, no? Huwag tayong dumepende sa Estados Unidos, no? Dapat independent tayo, meron tayong independent foreign policy, no? Sabi ni Senator Shahani, dapat. So, siguro sa dulo, no, at ito yung magiging parang gusto kong maalala ng mga manonood natin ngayong Independence Day celebration. Ang batayan ng lakas, kung gusto nating maging malakas ang Pilipinas, ay nasa pagkakaisa natin. At ang batayan ng ating pagkakaisa ay yung ating kasaysayan, kasi ito ay shared history. Sabi, ikaw man ay Muslim, ikaw man ay taga-Batanes, Kapampangan ka man, itong kasaysayan ng himagsikan na to, kasaysayan ng Pilipinas na to, ay shared history natin. So yan yung batayan, isang batayan ng kung bakit tayo kailangan magkaisa.
At kapag tayo ay nagkaisa, hindi ko sinasabi magkapare-pareho tayo, no? Kasi iba-iba tayo ng panahon. Pero magkaisa tayo sa mithiin na kailangan nating sumulong at umunlad. Ngayon, issue ng korupsyon, no? Ang dami sa balita, parang nakakapagod na. Wag tayong bumitaw kasi kung talagang ito yung konsepto ng ang lahat ng ito pagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal sa bayan damdamin. So talagang mahal natin ang Pilipinas, ano man yung negatibo, hindi natin ito bibitawan. Laging maraming pwedeng gawin para sa bayan. Pero dapat yung magsimula sa sarili natin. Okay, maraming salamat, Professor. Sana lahat ng mga sinabi mo ngayon tumatak, hindi lang sa ating mga henerasyon ngayon, maging sa mga susunod pang henerasyon. Salamat. Kaya nakapanayan po natin ngayong umaga ang historian na si Professor Jonathan Balsamo. Maraming salamat, Prof.